Napakaaga ko na namang gumising para ihanda ang aking anak. Magluto ng kanyang kakainin ngayong umaga, ang kanyang babaonin at pagkain sa tanghalian. At yan nga, tahagayak na siya at papasok na ulit sa school. Hello Philippines and hello world. Magandang araw po sa ating lahat. At sana po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong may kapal. At lagi ko nga pinapaalala na huwag natin kakalimutang magdasal at magpasalamat sa Kanya. Dahil sa napakagandang buhay na ibinibigay niya sa atin araw-araw. Kahit napakahirap ng buhay, pagyamanin natin to. Sipag lang tayo at kakaawaan tayo ng ating Panginoon. So hay na nga at naglalaro na ako ng ganda-gandahan. Good vibes lang araw-araw. At maging masaya lang, gano'n. Uumpisahan natin magbilang ng sakay baba. Yan lang ang ginagawa ko araw-araw. At ini-enjoy ko lang talaga. Para hindi ko maramdaman ng pagod. Napakabilis ng araw, ano? Kalagitnaan na naman ng taon. At malapit na namang mag-bare months. Ilang saglit lang, Pasko na naman at bagong taon. Kailangan natin mag-ipon. So ayan nga at nandito ako sa Jaén, Nueva Ecija. Napakadaming ginagawa sa lugar na yan. Napaka-traffic. Ginagawa ang kanilang mga kalsada. Ba't kaya tuwing mag-e-election ano, ganyan ang ginagawa? Gawa ng tulay, gawa ng kalsada. Kahit matinong kalsada, sinisira. Charot! Tapos gagawin, di ba? Tama ba ako o mali? So ayan nga, tapos na ako sa maghapon kong pagkatrabaho. At nandito na nga ako sa palengke para mamili ng uulamin namin ni Maron. Tumawag nga siya kaninang tanghali. At sinabi ko na nga sa kanya ang aming uulamin mamaya. Buti na lang pumayag siya. Nang makahigop naman ng mainit na sabaw. Siguro naman alam niyo na ang uulamin namin. So ayan na nga at nakapamili na ako at pauwi na ako ng bahay. Hindi na nga ako nagtagal sa palengke. At baka may mabili pa akong iba. Kailangan natin magtipid-tipid ng konti. At kailangan mag-ipon, ganon. Pagdating ko nga ng bahay, agad-agad kong iginayak ang aking lulutuin. At matagalang pakuluan ito. Ubusan na naman ng gasol. Na pagkamahal-mahal pa man din ang gasol ngayon, nakakaloka. So ayan na nga at nagsaing na rin ako. 1 oras at kalahati, nakaluto na ako ng sinigang. Grabe, ang sarap. So eto nga yung pinapasoli nila sa pharmacy. Akala ko libre nga yan. Malay ko ba sinama nila sa pinamili ko. So ayan na nga at pupunta na ako at ibabalik ko na. O ayan na, hindi ko aangkinin yan. At hindi naman ako umiinom niyan kasi nga maganda na ako, charot. At sunod ko naman pupuntahan, syempre. Baka sakali, baka yumama. Hindi naman masamang mangarap, di ba? So ayan nga at susunduin ko na ang aking anak at labasan na ng mga estudyante. Nakakatuwa naman tong mga bata na ito. Kilala kami ni Maro na vlogger. At nanonood nga daw sila. So ayan na nga at nandito na ang aking anak. At mukhang pagod na pagod nga. Una nga niyang tinanong sa akin kung ang ulam namin. Nakakaloka. Gutom na nga daw siya. Nakaluto na ako, anak. Abay, magpahinga ka muna bago tayo kumain. At ako din, gutom na. At hindi pa nga ako kumakain. At hen nga, habang nagpapahinga ang anak ko, lumabas muna ako saglit para bumili ng tissue. At naubos na ang tissue ni Maro. Nandito ako sa DIY, kapitbahay lang namin to. Pagkatapos, pupunta ulit ako sa loob ng palengke para mamili ng baon ni Maro. Nakalimutan ko kasi bumili kahapon. Nakalimutan ko rin kanina. Kailangan ko nang umuwi at kakain na kaming dalawa. Gutom na si Maron. O, ayan. Kain, guys. Patis na may sili. Tapos, di ba, bongga. Napakalambot, Ano to? Pata. Ang lambot. 1 oras kalahati ko lang, pero 2 oras ko yata pinakukuluan. Ayan, puro laman. Laman ang gusto ni Maron. At tapos lagyan ko ng siraw. At saka gabi. Tikman na rin. Sarap. Ito, crispy pata. Grabe, ang sarap. Hindi maasim. Sakto lang. Grabe, oh. Lambot. Lambot. Bye. I love you all and I thank you. Lambot.